Naghahanda ang mga tropang Canadian na ipagtanggol ang kanilang bansa habang may mga helikopter na lumilipad sa itaas at mga tangke na nakaantabay. Pero hindi lang basta-basta ang puwersang sumasalakay na kanilang kinakaharap, ito ay ang Estados Unidos ng Amerika. Ganito balak depensahan ng Canada ang sarili laban sa atake ng Amerika. Matagal nang magkaibigan ang Canada at United States pero humina na ang relasyon nila. Ang ideya ng pananakop ng Amerika mula sa imposibleng mangyari ay naging hindi malamang ngunit posible na. Isa itong bagay na kailangang paghandaan ng Canada, ngunit may dalawang napakalaki at halos hindi malampasang hamon itong kinakaharap. Ang hangganan ng Canada at Estados Unidos ang pinakamahaba sa mundo. Nahati ito sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi, mga 1,500 milya ang naghihiwalay sa Yukon at British Columbia ng Canada mula sa Alaska ng Amerika. Ang pangalawa, mas mahaba, ay halos 4,000 milya at naghihiwalay sa Canada at magkakadikit na estado ng Estados Unidos. Halos lahat ng 40 milyong tao sa Canada ay nakatira malapit sa hangganan, pati na rin ang karamihan sa pinakamalalaking lungsod ng bansa. Kasama rito ang kabisera Ottawa, Toronto, Montreal, Quebec City, Vancouver, Calgary at Winnipeg. Malaking hamon ang pagtatanggol sa mahabang at mataong hangganan. Maaaring pumili ang mga puwersa ng United States ng halos kahit anong lugar para umatake. Wala ring sapat na tao ang Canada para depensahan ang buong hangganan. Kaya kailangan nitong gumamit ng impormasyon para matukoy kung saan at kailan posibleng umatake ang Amerika at doon ilaan ang rekurso. Ngayon, haharapin natin ang ikalawang hamon, ang malaking agwat sa lakas militar. Sa 2026 Global Firepower Rankings, nananatiling nangunguna ang Estados Unidos, hindi pa natatalo sa tuktok. Taon-taon, mas malaki ang gastos nito sa militar at patuloy na dinadagdagan ang budget sa depensa para manatiling pinakamalakas na puwersa sa mundo. Ang United States ay may isa sa pinakamalalaking hukbo sa mundo na may higit sa 13 milyong aktibong sundalo at halos 800,000 pa na nasa reserba. Ang United States ay may pinakamalalakas na puwersang panlupa na may libu-libong tangke at daan-daang libong armored na sasakyan. Sa isang iglap, ang kanilang Air Force ay napaka-imposante, puno ng helicopter, fighter jet, bomber, at iba't ibang sasakyang panghimpapawid na handang mangibabaw sa himpapawid sa dagat. Halos hindi matalo, may 11 aircraft carrier, 80 destroyer, 2 dosenang submarino, at di mabilang na ibang barko. Ang United States ay may ilan sa pinakamahusay na sundalo at malawak na karanasan sa mga operasyong militar sa buong mundo. Isa ang Amerika sa siyam na bansang may sandatang nuklear na may mahigit 5,000 warhead. Sa karamihan ng mahahalagang sukatan, malayo ang militar ng Canada sa antas na iyon. Bagamat napakalaki ng Canada bilang pangalawang pinakamalaking bansa sa mundo, mahigit 3.8 milyong milya kwadrado, ika-28 lang ang ranggo ng kanilang militar. Sa buong mundo, mas mababa pa iyon kaysa sa mas maliliit na bansa tulad ng Thailand at Vietnam, at halos kapantay lang ng mga lugar tulad ng Singapore, Greece at Hilagang Korea. Para sa ganitong kalaking bansa, maliit ang hukbong sandatahan ng Canada. 63,500 aktibong sundalo at 23,000 reserba. Walang makabagong kagamitan, lakas at lalim ng puwersa ang militar ng Canada gaya ng sa United States. Oo, may ilang puwersang panlupa ito pero wala pang 100 tangke at 21,800 armored vehicles na handa, napakaliit kumpara sa United States. Ang Air Force ng Canada ay may maayos na halo ng mga eroplano tulad ng fighter aircraft, 18 Canadian Patrol, 140 Auroras at C-130, pero hindi ito kayang tapatan ang United States pagdating sa dami o lakas ng armas. Sa dagat, ganoon din ang kwento. May 67 pangunahing barko, ilang submarino, frigate at patrol boat para magbantay sa baybayin nito. Ang paghahambing ay malinaw na nagpapakita na mas malakas ang militar ng United States kaysa Canada at siguradong panalo ang Amerika kung maglalaban sila. Ngunit hindi ganoon kasimple ang digmaan. Ipinapakita ng kasaysayan na hindi lang ito tungkol sa kung sino ang may mas marami o mas malalaking puwersa. Kahit ang mas maliliit na bansa ay pwedeng magdulot ng problema gamit ang matatalinong taktika, pabagalin ang mga pangyayari o magdulot ng totoong pinsala kahit palaban sa mas malakas na kalaban. Iyan ang pangunahing layunin ng plano ng Canada. Bago ang pananakop, aasa ang Canada sa mga kasunduan nito sa pagbabahagi ng impormasyon sa mga kaalyado sa buong mundo. Kayang tuklasin ng makabagong pagmamanman ang kahina-hinalang palatandaan kahit lampas sa hangganan. At dahil kakailanganin ng United States na magtipon ng malaking puwersa,
para magsagawa ng mabilis at matagumpay na pag-atake sa Canada. Hindi magtatagal bago mapansin ng Ottawa ang paghahanda. Dito nagiging mahalaga ang pre-kolonyal na panahon. Dapat palakasin ng mga komander ng Canada ang depensa, tawagin ang reserba, aktibahin ang Canadian Ranger at tutukan ang pagbabantay sa liblib na hangganan. Magpapadala ang Canada ng Cyber Command Team para palakasin ang depensa ng gobyerno, mga bangko at internasyonal na komunikasyon. Sa publiko, kalmado at mahinahon ang pahayag para maiwasan ang pagkataranta. Sa likod ng eksena, tuloy-tuloy ang trabaho ng mga diplomat. Kinokontak ang mga kaalyado gaya ng United Kingdom, Pransya, Hapon at Australia at inihahanda ang mabilis na pagtugon, interbensyon at diplomatikong opsyon. Kung lalala ang sitwasyon, makakapaghanda ang Canada para sa anumang mangyari kahit bago pa magsimula ang putukan o may Amerikanong sundalo sa kanilang lupa. Babandayan ng mga komander ang sitwasyon at magpapadala ng armadong tropa sa mahahalagang hangganan gamit ang pagmamanman at intelihensya ng Canada. Mahihirapan ang United States sa biglaang pag-atake kaya aasa ito sa lakas at dami ng puwersa laban sa kalaban. Malamang magsisimulang magtipon ang United States Forces sa loob ng bansa at unti-unting gagalaw patungong hangganan. Posibleng mag-focus sa mga pangunahing sentro ng populasyon at politika gaya ng Toronto at Ottawa. Malinaw ang layunin, kunin agad ang kontrol sa pangunahing infrastruktura, basagin ang depensa ng Canada at puwersahin ang kanilang pamunuan na sumuko. Pero malamang ang pagsuko ay hindi magiging prioridad ng karamihan sa mga Canadian kahit papaano. Gugustuhin ng mga sandatahang lakas na lumaban ng matindi upang ipakita sa United States na hindi sila basta-basta susuko. Magtataas ng puting bandila at tatanggap ng pagkatalo. Alam ng bansa na sila ay nasa malaking kahinaan, pero may ilang alas ang Canada na maaaring gamitin laban sa kanilang kalaban. Ang layunin ay hindi tagumpay, kundi ang pabagalin at abalahin ang puwersang mananakop hanggat kaya. Dahil sa limitadong resources, sisikapin ng Canada na magdulot ng malaking pinsala habang ginagamit ang sariling teritoryo para makakuha ng oras. Ang pangmatagalang layunin ay ang humingi ng tulong mula sa mga kaalyado at, kung maaari, makahanap ng paraan upang makipagkasundo para matapos ang digmaan bago pa man makakuha ng masyadong maraming teritoryo ang United States. Sa ganitong paraan, kumukuha ng inspirasyon ang Canada mula sa Ukraine sa kanilang digmaan kontra Russia. Alam na ng Ukraine mula umpisa na kulang ito sa militar, lakas, tao at yaman para tapatan ang hukbo ng Kremlin. Sa halip, nakatuon ito sa pagpapabagal at pag-abala sa makinarya ng digmaan ng Russia gamit ang anumang kalamangan at suporta mula sa mga kaalyado sa Europa at iba pa. Dapat ding gawin ng Canada ito at tanggapin ang mga di maiiwasang pagkalugi. Habang tumatawid ang mga puwersang Amerikano sa hangganan, sinasakop ang mga teritoryo at kinukuha ang mga bayan at lungsod, alam nitong hindi nito kayang iligtas ang lahat, ngunit lalaban ito upang mapabagal ang pag-usad ng kalaban hanggat maaari. Mahalaga ang unang 24 na oras. Pagdating ng puwersang pananakop ng Amerika sa hangganan ng Canada, mapipilitang magdeklara ng pambansang emerhensya ang pamahalaan, aaprubahan ng parlamento ang kapangyarihang pang-emerhensya, at ipapatupad ang mga planong pagpapatuloy ng pamahalaan. Magbabago ang paninindigan ng militar ng Canada mula sa panahon ng kapayapaan tungo sa depensiba, kung saan ikakalat ang mga puwersa sa mahahalagang lokasyon sa hangganan, sa halip na ituon lamang ang mga sundalo sa iilang piling lugar. Malamang magkakalat ang Canada ng sundalo sa maliliit na grupo at aasa sa voluntaryo at reservist kung maaari. Kahit walang sapilitang pagpapasundalo, balak pa rin ni General Ginny Carignan, punong tagapamahala ng depensa, na bumuo ng reserbang puwersang may 40,000 voluntaryo. Magkakaroon ang bansa ng mas malaking hukbo para sa posibleng pananakop. Bagamat hindi lahat ng mga sundalong ito ay may sapat na pagsasanay o karanasan sa militar, handa at kaya nilang isakripisyo ang kanilang mga sarili at ipagtanggol ang kanilang bansa. Ayon sa bagong survey, 72% ng mga Kanadyano ay handang ipagtanggol ang kanilang bansa. 26% ang handang magboluntaryo sa civil defense, 13% sa serbisyo militar at 15% o 5 milyong matatanda ang gustong sumali sa marahas na paglaban. Kahit maliit sa papel ang hukbong sandatahan ng Canada, mas malaki ang tunay na puwersa nito dahil maraming tao mula sa iba't ibang edad at pinagmulan ang handang tumulong. Tulad ng nakita natin sa Ukraine at sa iba pang lugar, ang ganitong mga voluntaryong sibilyang milisya ay maaaring maging epektibo sa pagpapabagal at pag-abala sa mga puwersa ng kalaban kahit pa mas malaki at mas organisado ang mga ito. Nagpapasalamat ang Canada sa malulusog na taong handang lumaban. Mabilis ring matatanggap ng mga grupo
ang kanilang utos at layunin. Kasabay nito, sisimula ng gobyerno ang mga plano ng paglikas. Ilalabas ang mas maraming tao mula sa mga lungsod at maaaring ilipat pa sa ibang bansa o sa mga kaalyado para sa kanlungan. Habang tumatagal ang digmaan, ilalayo ang mga eroplano at puwersang pandagat sa mga target. Makakatulong ang estratehiya ng Canada sa pagkalat ng tropa at yaman para sa mga susunod na labanan. Magpapakita ang Canada ng kahandaan sa pamamagitan ng maagang pag-atake bago umatras sa mas ligtas na posisyon habang may suporta mula sa Amerikanong artilyeriya, misil, drone, bomber at jet. Sobrang delikado kung magtatagal sa isang lugar. Sa halip, ang pinakamainam na paraan ng Canada para pabagalin ang digmaan at pigilan ang United States ay ang pag-asa sa insurgency at di-tradisyonal na pakikidigma. Kaya ng United States kontrolin ang mga estratehikong lupa at dagat ng Canada sa ilang araw o isang linggo lang. Dapat kumuha ng inspirasyon ang Canada mula sa mga labanan sa kasaysayan kung saan napigilan ng mas maliit na puwersa ang mas malalaking mananakop, hindi lang gaya ng Ukraine laban sa Russia. Ang plano ng militar ng Canada ay nakatuon pa rin sa ibang modelo. Isanahango sa Afghan Mujahideen noong digmaan ng Soviet at Afghanistan mula 1979 hanggang 1989. Noon, nilabanan ng mga rebelding Afghan ang pananakop ng Soviet Red Army na sinuportahan ng militar ng Afghanistan. Sila ay labis na kulang sa bilang at armas, ngunit nagawa pa rin nilang lumaban sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa maliliit na grupo, paggamit ng hit-and-run na taktika, sabotahe at mga pananambang upang guluhin ang kanilang kalaban at dahan-dahang pahinain sila. Kailangan gawin iyon ng Canada dahil ayaw nitong makalaban ang mga puwersa ng United States. Masyadong malakas ang mga tangke, armor at suporta sa himpapawid ng Amerika para talunin. Aasa ang tropa at mandirigma ng Canada sa kaalaman sa lupa at kondisyon at maglulunsad ng maliliit, maingat na pag-atake para mabigla ang kalaban. Lahat ay iikot sa hindi pantay at madelay na digmaan. Pwedeng magtago ang unit ng Canada sa magagaspang, hilaga at masukal na lugar at umatake bilang gerilya sa supply at daanan ng Amerika. Pwede rin silang maglagay ng bitag o gumawa ng improvised explosive device para gamitin sa ambush laban sa kalaban. Mahalagang papel dito ang Canadian Ranger. Ang Special Reserve Force ay binubuo ng libu-libong bihasang tauhan sa remote surveillance at operasyon sa kagubatan. Ang mga Ranger ay nagsisilbing scout o lokal na pinuno, gumagabay at tumutulong sa koordinasyon ng pag-atake para sa tagumpay ng operasyon. Habang pinapababa ang pagkalugi, mahalaga ang Canadian Special Forces sa pag-coordinate ng high-value strike sa communication hub at supply route ng United States. Pwede silang magplano ng pag-atake sa infrastruktura gaya ng tulay at linya ng tren para hadlangan ang kilos at gawing mahirap ang paglipat ng tropa, sasakyan at supply ng United States. Pwede ring tularan ng Canada ang taktika ng Ukraine sa paggamit ng drone laban sa kalaban. Mahalaga ito para mapabagsak ang mga kagamitang tulad ng M182 Abrams tank at Bradley fighting vehicle sa pamamagitan ng maayos na pag-atake. Kahit kontrahin ng United States, marami ang grupo sa malawak na teritoryo ng Canada kaya malaking pagsisikap ang kailangan para mahuli sila. Lahat ng ito ay pabor sa Canada dahil ang layunin ay hindi ang manalo sa militar, kundi mapanatiling matatag ang depensa ng Canada habang nagdudulot ng malaking pinsala sa mga mananakop. Sa huli, diplomasya lang ang pinakamabisang paraan ng Canada para mabilis tapusin ang digmaan at makuha ang tigil putukan sa United States. Habang nagpapatuloy ang paglikas sa ligtas na daanan palabas ng bansa, kailangang umasa ang Canada sa mga kaalyado para sa makataong tulong sa mga naiwang mamamayan. Kasabay nito, matindi ang presyon sa mga serbisyong pang-emerhensya na naglalaan ng pagkain, tubig at masisilungan sa mga naipit na sibilyan. Bilang miyembro ng NATO, dapat isaalang-alang ng Canada ang Artikulo 5 ng North Atlantic Treaty na humihiling ng suporta, materyal at tulong militar mula sa ibang kasapi ng alyansa. Ang problema sa planong iyon ay United States ay nagtatag ng NATO at ang Artikulo 5 ay para sa pag-atake mula sa labas, hindi mula sa mga kasapi. Mailalagay nito ang NATO sa isang ganap na hindi pa nararanasang sitwasyon. Kailangang pag-isipan ng mga kasaping estado kung paano tutugon sa isang sitwasyon kung saan ang alyansa ay tila lumalaban sa sarili nito at sinisira ang mismong mga prinsipyo na pinagtayuan nito. Dahil sa katotohanan iyan, ang iba pang miyembro ng NATO, lalo na ang mga kaalyado tulad ng United Kingdom at Pransya, ay mapapasailalim sa matinding presyon na tumugon sa paraang diplomatiko at politikal, kung hindi man militar.
Malamang tututok ang mga pag-uusap sa mabilis na pagpapatigil ng labanan at pagpigil sa pagkakawatak ng alyansa. Ang ganitong pananakop ay sumasalungat sa mga prinsipyo ng NATO. Maaaring umabot sa labas ng Hilagang Amerika ang epekto sa politika at militar. Nagbabanta sa pandaigdigang seguridad at pumipilit sa mga bansa na pumili ng panig. Kaya kahit na malinaw na hindi kayang pigilan ng Canada ang isang ganap na pananakop ng United States, maaaring mas mataas ang magiging gastos ng pagsasagawa nito kaysa inaasahan ng Washington. Malulugi ng malaki ang Canada, ngunit maaari pa rin itong gumanti gamit ang natitira nitong kalamangan at umaasa sa posibleng tigil putukan o pag-atras. Layunin nito ang protektahan ang sibilyan, panatilihin ang soberanya at makuha suporta ng ibang bansa. Kung magagamit ng tama ang mga pagkakataon, maaaring makamit ang tatlong iyon sa iba't ibang antas na mag-iiwan sa United States sa mas mahirap na sitwasyon habang tumatagal ang labanan. Ngayon, tingnan mo kung ano mangyayari kapag naging ika-51 estado ang Canada o i-click ang video na ito.